desperado na talaga itong mga Duterte, no? Mga kabunyog, mga kababayan, ha? Itong si Attorney Koopman ay nagano po, humihiling po sa ICC na si Duterte ay mapalaya. No? Interim release ang tawag nila diyan, ano? Kumbaga palalayain at may mga sinasabi na bansa na tatanggap kay Duterte habang siya ay nililitis ng International Criminal Court. Ngayon, ang nakakatawa po dyan, mga kababayan, mga kabunyog, dito sa motion ni Koopman sa ICC, ay yung sinasabi niya na kung si Duterte daw ay palalayain ng ICC, ay hindi na daw gagawa ng krimen. Matindi po yung wording na yon o yung pananalita na yon. Kumbaga, mismo doon sa motion ni Koopman ay inaamin mismo ni Koopman na si Duterte ay hindi na nga gagawa ng krimen. Ibig sabihin, may pag-amin na talagang si Duterte ay nakagawa ng krimen, di ba? So, yun yung isa sa mga binigay po na paliwanag o explanation doon sa motion ni Duterte para siya ay payagan ng ICC na pansamantalang makalaya o yung tinatawag na interim release. So sa hindi inaasahang pangyayari, sapagkat iyan po ay naisubmit na sa ICC, yan po ay isang korte, yan po ay magiging bahagi ng official court record. O magiging record po yan ng korte. At doon nga po sa sinasabi na si Duterte ay hindi na muling gagawa o hindi na makakagawa ng krimen. So anong ibig sabihin nun? Nung mga unang panahon ay nakagawa siya ng krimen. Dahil ang sinasabi dito ay hindi na nga makakagawa ng krimen kung siya ay palalayahin ng ICC. So ang tingin natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, ay talagang desperado. Desperado na ang kampo ni Duterte na si Mayor Digonio, si Mayor Gongdi ay palayain. Ano? Ayan yung sinasabi natin na sinasabi no ni Duterte na sisipain niya ang mga judge ng ICC, di ba? Ganyan ang pagkakasabi ni Duterte na talagang siya hindi kayang galawin ng ICC. Di ba? Ganyan ang mga pagyayabang ng mga DDS. Pero ngayon, dahil sila ay desperado na palayain si Duterte, ay kahit po siya sa paggawa ng mga mosyon sa korte, ay talagang natataranta sila, nawiwindang sila. At iyan nga ang resulta, ay talagang malaking po yan. Malaking dagok po yan sa magiging depensa ni Duterte sa ICC. Kung mismong ang motion mo o ang motion nila sa ICC ay nagsasabi na si Duterte ay hindi na gagawa ng krimen kung siya ay mapapalaya ng ICC, base nga doon sa may sinasabing may mga bansa daw o may bansa na handang tumanggap dito kay Duterte. No? May mga ugong-ugong na yun daw ay bansang Malaysia, meron naman nagsasabi na mga bansa yan na malapit lang sa Europe, di ba? So hindi natin alam, pero ang alam lang po natin ay talagang pumalpak po ng todo-todo, Pumalpak ng todo-todo si Attorney Koopman sa paggawa niya ng motion para si Duterte ay mapalaya. At bakit nga ba pumapalpak yang si Koopman? Tingin ko wala na silang makitang lusot. Kumbaga naghahagilap na lang talaga ng paraan kung makakalusot para si Duterte ay makalaya. Pero yun nga, ang sabi nga natin ay bilog ang mundo, panahon po ng paniningil. So tingin ko talagang mahihirapan na po si Duterte na makalaya, no? So anyway, nandyan yung mga DDS sa Netherlands, dyan sa The Hague, no? Patuloy ang kanilang mga aktibidades dyan, sila Roque at mga DDS, pero alam nyo, ang proseso ay proseso. At kung ang mismong motion pa lang ni Duterte ay palpak na, anong aasahan po natin sa kalalabasan ng kanyang kaso?
So, abangan natin na susunod na mga kabanata, mga kabunyog. Ano? Kung si Attorney Kaufman ay pumapalpak sa kanyang mga motion, ewan na lang po natin kung saan pupulutin si ang mayor ng mga DDS na si Mayor Gongdi. So, mga kabunyog, mga kababayan, Kulik Soliman, ang malupit sa katotohanan, tuloy ang laban. Panoorin naman natin itong pahayag ni Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant Counsel, kaugnay sa usapin ng interim release ni Gongdi. Ano po yung tingin ninyo dito sa inilatag na grounds ni na Attorney Kaufman para mabigyan ng interim release itong si FPRRD? Kasama na dyan yung hindi daw siya flight risk, 80 years old na daw siya for humanitarian reasons, and magpa-participate daw siya sigurado doon sa proceedings. Ano pong tingin ninyo dito? Ito ay standardized claims. Actually, unahin ko yung flight risk, will not continue or will not commit crimes, etc. I will not hold office. May ganun siya eh. Inaral pa namin yung phrase na ngayon, will not hold office or perform any public, will not talk to media. Kasi ibig sabihin ba nun, okay lang sa kanya na hindi mag-serve as Davao Mayor. Itong mga rason na ito ay kind of hindi naman pro forma, no, pero ito yung mga dahilan noon para pigilan ang or hindi i-grant ang interim release ng mga suspect noon. Kaya kumbaga hinit na niya, unahan ko na kayo yung actual grounds kumbaga ng bakit siya nangihingi na makalaya ay largely redacted. Ang sabi niya ay because he is old, comma, blank, 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 and blank. Naku, kaya sabi namin, hindi na natin alam yung iba. Pero, kung sasabihin niya, iunahan na rin namin, kung ang sasabihin niya ay medical reasons, at isa doon, ang naalala ko lang na lagi nilang sinasabi ay diabetic siya, di ba? Diabetic si Duterte, di umano, di ba yun nga yung sinasabi na kailangan may doktor. These are, if ever, the known medical conditions of Duterte, we think, could very well be managed inside the facility. Yung ICC detention facility is well equipped to assist him dun sa, lalo na, to assist anybody actually, on common or foreseeable na mga diseases or conditions. Pero yung sinasabi po niya na will not continue to commit crimes, ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? So, pro forma yan kasi nga uunahan na niya. Ano ba doon sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards na sinabi ng ICC? And it's all just words. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At maraming ang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako. And so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya, for someone who has a sketchy track record as to his promises and his words, we cannot fully rely on these statements.